Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan ko. Ayan, kumusta po kayo? Kumusta po ang ating almusal? Kumusta naman ang ating mga gising? Nawa ay masaya yung ating gising para sa ganon yung buong maghapon natin ay magiging masaya din. Ako po ay meron akong 3 pandesal yan. Nakita ko po dun sa mesa, tinirhan ako ng 3 pandesal. Yung iba namang miyembro ng pamilya ay nagsangag ng kanin. Meron silang pritong isda. Ako naman ay pandesal lang. Tapos ito po, yung ating hot coffee. Ay grabe, kainit. Ito po ay pinaghalo kong dahon ng guyabano at saka malunggay. Tapos nilagyan ko po ng konting kape para medyo may lasa-lasa naman mga kaibigan. Ang mahalaga dyan yung tubig natin ay pinaglagaan ng mga dahon-dahon na nakakatulong sa ating kalusugan. Ano po? Kamusta po ang ating mga indak-indak dyan para pawisan? Kailangan po nating pawisan sa bawat araw kasi kailangan po yan ng ating katawan. Kailangan maging healthy tayo kasi kapag hindi po tayo gumagalaw at hindi po lumalabas ang pawis sa katawan natin, toxic po yan. Hindi po yan maganda. Kung gaano po kadami ang kinain natin ngayong umaga, i-workout po natin, palabasin po natin sa pamagitan po ng pagpapapawis. Yan po ang maganda dyan. Pero kung hindi mo kayang i-workout yung heavy na kinain mo ngayong umaga, ay huwag ka nang kumain ng masyadong marami. Konti lang para sa ganon, hindi ka man pawisan ng marami, okay lang. Ayan, andito po ako sa aming munting terrace. Ayan, nakikita nyo ba yan? Ang mga dahon ng aking halaman, yan ay mga badyang. Naalala nyo ba na yan ang ating ginagawang payong nung tayo ay mga nasa elementary pa lang? Ayan, shout out sa aking mga kaklase sa Cambalo Elementary School, Kahidjukan, Sibuyan Island, Romblon. Yan, ganyan po ang aming mga payong nung araw, nung kami mga bata pa kasi mga kaibigan. Ang hirap ng buhay. Wala pong pambiling payong. Kung hindi dahon ng badyang, dahon ng saging, ang aming tawag dito, ang aming payong. Ganyan po kahirap nung araw. At saka ang aming pandesal nung araw ay, kinain ko na nga lang ito. Saging. Ito po, saging ang aming agahan. Tapos baon sa recess, saging pa rin. Yung iba ko naman kaklase ay tanghalian nila ay kamuting kahoy. Ganyan po, kahirap ang buhay noon. Pero napagtagumpayan. Pero ngayon, iniba na. Kumbaga level up na po yung ating agahan, pandesal na. Tapos meron tayong mainit-init na kape. At andito na po tayo sa city. Wala na po tayo sa liblib na puok. Nung araw po ang Sibuyan Island ay talagang nakakaiyak ang sitwasyon. Walang kuryente, walang tubig. Ang layo-layo ng aming iniigiban. Tapos, ang nagsisilbi naming ilaw ay kapag maliwanag ang buwan. Yan, tuwang-tuwa kami kasi maliwanag ang buwan. Marami pong magagandang nakikita kapag gabi. At yan ang buhay probinsya nung araw. Kaya napakapalad po natin mga kaibigan kasi sa gitna ng ating pinagdaanan nung tayo mga bata pa, pinaabot pa rin naman tayo ng Panginoon sa sitwasyon na maganda, masaya, maayos. O di po ba, Google time na po tayo. Nasa panahon na po tayo ni Google, nasa panahon na po tayo ni YouTube, ni Facebook. Kaya kung gaano man kahirap ang buhay nung araw, ay nai-enjoy na po natin ngayon. Nung araw bago ka man makarating ng school, kapag naiwan ka ng mga jeep, dahil iilan lang ang jeep, Diyos ko po, maglalakad ka ng kilometro. Nung araw, 17 kilometers mula sa aming barangay, papuntang bayan namin. Susong-susong o tusong-tusong ang mga bag namin para lang makapag-aral doon ng first year high school sa bayan. Ngayon, hindi na Ang dami-dami ng uri ng sasakyan ngayon. Sobrang maunlad na po ang Pilipinas. Sobra-sobra na po ang mga karunungan ng mga tao ngayon. At talaga namang tinatamasa ng bawat isa yung epekto ng panahon ngayon. Kaya salamat sa ating Diyos dahil
inabot pa po natin ang panahon. Kahit ilang payong, may mga four wheels na ngayon. Dati kadilakad, ngayon papunta lang sa tindahan, mag-i-e-bike pa, di po ba? Ganun po kaunlad ang panahon ngayon. Pero mga kaibigan, higit pa man sa lahat, pasalamatan natin dahil maunlad na ang panahon ngayon. Pero lagi nating tandaan na ang lahat ng bagay na nilikha ng Diyos sa pangmundo ay pangmundo lamang. Pangarapin natin palagi yung mga bagay na makalangit upang sa ganon, ang tema ng buhay natin, kahit nandito lang tayo sa mundo, ay makalangit pa rin, di po ba? Unahin po natin ang mga bagay na makalangit, walang iba, kundi ang kaharian at ang katawiran ng ating Diyos upang sa ganon, ito po ay makakatulong sa atin na makapamuhay dito sa lupa ng tama at hindi po tayo natutokso o hindi tayo magpapatokso sa lahat ng kaway ng tukso ng kaaway dito sa mundo. Yes, lahat po ng meron tayo, kahit man pera o kung ano man yan, i-enjoy po natin lahat yan dahil andito pa tayo sa lupa. Pero wag po natin gawing Diyos-Diyosan yan ang mga bagay na meron tayo, di po ba? I-enjoy po natin yan at laging pasalamatan ang ating Panginoon sa lahat ng bagay na atin pong natatanggap sa bawat araw. Ngayong umaga, natanggap natin ay panibagong pag-asa, panibagong umaga at panibagong buhay. Ayan, narinig nyo, may nagtitinda ng tao. Yan naman ang trabaho ni Kuya. O, na-miss nyo ba ang taho? Kaya mga kaibigan, lagi nating tandaan na meron pong Diyos na muling darating upang kuhanin o dagitin ang kanyang mga anak. Kaya yan po ang ating number 1 na paghandaan na kahit gaano man kasaya ang buhay, gaano man katindi yung kaligayahan na ating nararamdaman dahil kasama natin ang ating mga pamilya, mga kaibigan, mga angkan, kumbaga may mga kasiyahan, katuwaan man o banding man, reunion man yan, lagi nating pakaisipin na ang Diyos ay gusto lang yung tamang saya yan, na hindi po tayo lalagpas doon sa nais ng Diyos na kaligayahan. Ano po, yung lagi pa rin makita sa buhay natin, yung pag-asa na tayo ay mga anak ng Diyos, makita sa buhay natin yung resulta ng salita ng Diyos sa ating mga buhay at resulta ng ating tamang relasyon sa Panginoon at resulta ng ating pananampalataya sa Diyos. Yung makita yung transformation ng salita ng Diyos sa buhay natin. Kahit saan po tayo makarating, kahit saan po tayo attend ng mga kasayahan, wag pa rin po tayong lumagpas doon sa boundary na saya na mula sa ating Panginoon. Ano po. So yun lang mga kaibigan, isa pong magandang umaga sa inyong lahat at nawa po ang buhay natin ngayong araw ay maging masaya lang, maligaya at punong-puno ng pag-asa. Bakit? Kasi merong tayong Diyos na kasama sa buhay natin 24/7. Hindi po tayo iwan ng Diyos, pero meron po tayong gagawin kapag manatili ang ating tamang relasyon sa Panginoon at tamang pananampalataya sa Diyos. So, huwag po tayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng ating Panginoon. Patuloy lang tayong gumawa ng mga bagay na naaayon sa kalooban ng Diyos, naayon sa salita ng Diyos, at patuloy tayong lumakad sa katuwiran ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat sa ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.